Patuloy ang pagbagal ng naitatalang inflation rate sa bansa base sa latest report ng Philippine Statistics Authority kung saan tatlong magkakasunod na buwan na o simula pa noong Pebrero ngayong taon ay bumagal na ang inflation rate sa bansa. Nitong nakaraang buwan, bumaba pa sa 1.4% ang naitala ang inflation rate na mas mabagal kumpara sa 1.8% na naitala noong Marso. Ito ang nais makamit ng Department of Economy, Planning and Development o DepDep para sa Pilipinas. And yes, that's actually the goal, that we will be a more competitive country. Hopefully before 2034. Alinsunod ito sa nilagdaang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Republic Act No. 11962 o Trabaho para sa Bayan Act noong 2023. We must tighten our enforcement against money laundering and terrorism financing. We must strengthen our financial system so that it can withstand the more sophisticated and technologically advanced challenges faced by the financial sector. The challenge to all of us is to never allow our country to slip into the gray list again. Dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Malaysia mula May 26 hanggang 27. Ito ang kinumpirma ng Malacanang matapos ang pag-uusap sa telepono ni na Pangulong Marcos Jr. at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim kamakailan. Tinalakay ng dalawang lider ang ukol sa mga kinakaharap na hamon ng rehiyon sa pang-ekonomiya at seguridad. Mahalaga ang ASEAN meeting na ito sa Pilipinas dahil ipapasa ng Malaysia ang chairmanship nito sa Pilipinas para sa 2026 hosting nito ng summit. Ella, ibalik ang decency, dignidad at civility sa pagsagawa ng electoral campaign. Yan ang panawagan ni House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Tia Alonso Adjong sa political leaders, pangunahin na kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-atake ng pangalawang Pangulo sa ilang re-electionist na kongresista sa Maynila, partikular na sina Congressmen Rolando Valeriano, Joel Chua at Benny Abante. Mahigit 2 buwan bago ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa July 28, nagsimula na ang paghanda ng Kamara para sa taunang event. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na iimbitahan pa rin si Vice President Sara Duterte sa SONA. At kung pauunlakan nito ang imbitasyon, sa VIP section ng plenary hall ng Kamara mauupo ang ikalawang Pangulo kasama ang ibang mga panauhin. Pinauubaya na ni Vice President Sara Duterte sa mga abogado ang usaping legal ng kanilang pamilya. Ito ay sa gitna ng mga kontrobersyang kinahaharap ng pamilya Duterte. Sinabi ko na yun sabi ko yung kay PRD, kaya gawin yun ng mga abogado, yung sa aking impeachment, nasa mga abogado na rin yun. At malamang yung kaso ni Congressman Tulong Duterte ay nasa mga abogado na rin yun. Sinusubaybayan ng mga otoridad ang mga aktibidad ng bansang China sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Ito ang kinumpirma ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. Sa gitna ito ng mga espionage activity ng mga dayuhan sa bansa, partikular na ng China, na isiniwalat rin ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, chairman ng komite. Ayon kay NICA Deputy Director General Ashley Asidillo, may mga pagsusuri na ginagawa sa iba't ibang mga kumpanya at individual sa mga rehiyon sa bansa. Magandang tanghali, Ella. Ngayong umaga, huli itong na-monitor sa layong 250 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Nakalabas na nga ng teritoryo ng bansa ngayong umaga ang Chinese research vessel Tanso Zanhao o Tanzo 3. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, unang na-monitor ang barko gamit ang Dark Vessel Detection Satellite ng Canada noong May 1 sa layong 92 nautical miles ng Burgos, Ilocos Norte. Sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones kahapon, kinumpirma ng kumpanya tumanggap sila ng halos 1 milyong pisong halaga ng tseke mula sa Chinese Embassy, ngunit para lang sa isang event. This check actually is for the follow-up balance for the event of June 8 in 2023
we hold the event in Manila Hotel. Nagbabala ang Department of Transportation sa mga abusadong driver sa kalsada na papatawan ang mga ito ng automatic suspension sa lahat ng maaaktuhan at makukuhanan ng video na gumagawa ng pag-abuso. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang video na makikita nila sa social media na post ng netizen ang magsisilbing ebidensya upang agapatawan ng 90-day suspension ang mga ito. Ayon sa kalihim, wala nang gagawing investigasyon o pagpapadaan sa anumang hearing, kundi automatic suspension na agad ang gagawin. I am asking the media, the public, video nyo yung mga yan. Video nyo, i-post nyo. Makikita din namin yan. Immediate yan, sustain nyo yan. Kung ikaw ay driver na hindi mo kayang tiisin ang hindi paggamit ng pinagbabawal na gamot, o kaya ay maglasing, mag-inom ng mga nakalalasing, lango ka sa bisyo at kalayawan, uyan, inaantok, wala kang karapatang mag-drive. Bakit? Kung sasakyan mo, sasakyan ang papatay. At nanahamon ko po ang ating mga mambabatas, congressmen, mga senador, gumawa tayo ng batas na hindi lamang reckless sa imprudence ang kanyang mga pagkakasala. Murder, homicide. Nakatakda mamayang 2:00 ng hapon ang preliminary hearing na isasagawa ng Land Transportation Office kaugnay sa kaso ng road rage ng motovlogger na si Yana na nangyari sa Zambales kamakailan. Isasagawa ang pagdinig sa bulwagan ng Central Office ng LTO sa East Avenue, Quezon City. Inaasahan sa preliminary hearing ang pagdalo mismo ni Yana upang ipaliwanag ang naging insidente at kung bakit hindi siya dapat tanggalan ng lisensya ng LTO dahil sa pagiging improper person to drive a motor vehicle. Sinubukan ng UNTV na kumpirmahin kay Yana mula sa kanyang social media account kung dadalo siya sa pagdinig mamaya pero wala pa itong tugon sa ngayon. Paglilinaw ng COMELEC, tuloy ang botohan sa Lunes na mag-uumpisa ng 7:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi. Mayroon ding schedule para sa early voting hours para sa mga senior citizen, mga buntis at persons with disability na mag-uumpisa naman ng 5:00 hanggang 7:00 ng umaga. Itong mga halos na 7,000 mga evacuees ayon sa data ng Office of the Civil Defense Negros Island Region ang ihahatid sa kanilang mga presinto sa umaga ng darating na Lunes upang sila ay makaboto pa rin. 6,871 na mga registered voters sa Negros Occidental na apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanaon ang ibabiyahe sa araw ng halalan sa May 12. Kabilang dito ang mga botante ng Bago City, La Carlota City, Pontevedra, La Castillana, Moises Padilla at Pursia. Habang ang mga botante naman doon sa Kanaon City, Negros Oriental ay hindi na kailangang ibiyahe pa. Nakadeploy na ang nasa 2,000 personnel ng Bulacan PNP sa bayan at syudad sa probinsya ng Bulacan para sa nalalapit na local at national midterm election. Isa sa tinututukan at binabantayan ngayon ng Bulacan PNP at ng COMELEC ay ang bayan ng San Miguel kung saan itong nakaraang taon ay nakapagtala ng insidente matapos hagisan umano ng granada ang sasakyan ni San Miguel incumbent Vice Mayor John Bong Alvarez habang sakay nito ang kanyang pamilya. Hindi sumabog ang granada at ligtas ang kanyang mag-anak.